napag-usapan natin ang patungkol sa paggaling sa pagluluto ni Shion. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Kaya pala siya nagkaroon ng improvement dahil sa ginawa nitong si Ruminas. Sabi ni Ruminas, masyado daw in-spoil ito nitong si Rimuru. Pero sa isip ni Rimuru, hindi naman daw yung totoo. Hindi naman hinayaan nitong si Rimuru na basta-basta nalang magluto itong si Shion. Maraming beses niya daw ito na pinagsabihan. Pero naisip din daw kasi nitong si Rimuru dito na wala siyang karapatan na magturo kay Shion. Kasi katulad lang rin ni Shion, hindi rin naman daw siya marunong na magluto. Kaya hindi niya talaga ito may i-correct personally. Akala daw ni Rimuru nung una, pagsasabihan ito na maayos nila Gobichi at Shuna. Pero unfortunately, masyado rin daw naging soft itong dalawang to. Kaya ngayon lang daw talaga nagkaroon ng growth itong si Shion. Pagdating nga sa pagluluto, mas lalo pa daw nag-improve ang taste ng kanyang mga dishes. Tapos hindi na daw ito ganun ka-poisonous na katulad ng dati. Hindi na ito enough para patayin ang mga human beings. Pero still ay poisonous pa rin ito. Kaya nagsalita itong si Ruminas na bago daw hayaan itong si Rimuru na mag-serve itong si Shion ng pagkain sa bisita, tikman daw muna nila ito. Kasi baka makalason daw sila ng mga tao. Na-realize dito nitong si Rimuru ang problema kay Shion. Kasi nung mga nakaraan daw, naluto nga nito, hindi naman ito tinitikman ang mga niluluto niya. Basta nagluluto lang ito. Wala lang timpla-timpla. Naghahalo lang siya na naghahalo ng mga chemicals at ng kung ano-ano pa nakikita niya sa may kalsada. Kaya kung nung una pa lang daw, tinitikman na ni Shion ang kanyang mga niluluto, mas maaga daw sana nito na nalutas ang kanyang problema. Ito daw ang pinaka-importanting lesson na naituro dito nitong si Ruminas. Kaya kanina napansin natin na tinikman muna ni Shion yung tsaa bago niya ito in-recommend kay Rimuru. Kaya again, binati na naman itong si Rimuru itong si Ruminas dito. Nasa expected daw of Ruminas. Napaka-wise daw nito na tutor. Dahil dito, pinalagpas na nitong si Ruminas ang mga nangyari. Ngayon, punta naman tayo sa may dahilan kung bakit nga nandito pa itong si Rimuru sa Roberius. Nakareceive daw kasi itong si Rimuru ng report na galing kay Ramirez na stalemate or even daw ang laban ng forces nitong sila Milim at Zilenius. Ipinadala niya na naman daw itong sila Gopta dito. Kaya sa tingin niya daw hindi sila magkakaroon ng ganun kalaking problema. Tsaka nandito naman daw itong si Milim. Kaya wala talaga silang i-expect na mangyayaring masama dito unless merong unexpected na mangyari. So okay naman daw ang side nila Milim. Kaya ang pumasok daw sa utak nitong si Rimuru ang Roberius. Kasi ngayon inaatake ito ng mga angels. Galing sa sky itong mga atake na ito. Ipinadala niya na daw dito itong sila Shion at Adalman. Pero hindi pa rin daw mapakali itong si Rimuru sa kanilang situation. Kasi sa tingin daw nitong si Rimuru mahina pa rin ang battle strength ng Roberius kung i-compare sa ibang mga countries. Unang-una kasi wala dito ang Holy Knight Order na cornerstone ng fighting force nitong si Ruminas. Ang mga ito daw ini-assign nila sa may Ingrasya kasama ng captain nila na si Hinata. So malaking kawalan na agad ito sa defense ng Roberius. Meron na naman daw itong si Ruminas na natitirang battle force. Itong mga ito daw tinatawag na Bloody Knights na binubuo daw ng mga vampires. Kaso lang 400 lang daw ang kanilang mga bilang. Malalakas naman daw ang bawat isang member nitong grupo na ito dahil ang bawat isa sa kanila over A rank. Tsaka meron daw na ilang mga surmounters dito, also known as Bloody Knight nga, naka-level ng mga Demon Lord Seed. Kaya kahit na 400 lang itong mga ito medyo mataas naman ang quality ng kanilang mga individual fighters. Pero hindi pa rin napakali dito itong si Rimuru kasi hindi daw siya mapanatag nung narinig niya ang patungkol sa may appearance nitong si Jahil dito. Kaya pinabayaan niya na daw ang clean up sa Ingrasya kina Masayuki at Hinata at nagmadali daw siya na pumunta dito sa may Roberius. Pero pagdating niya naman dito wala naman daw sign na meron yung mga naglaban. Kaya mabuti na lang daw at ganon. Ngayon nagtanong itong si Rimuru kay Ruminas na kumusta daw ang kanilang laban sa mga angels. Nag-reply naman itong si Ruminas sa kanya na nag-retreat daw itong mga ito kasi mukhang in the first place daw hindi naman talaga part ng kanilang plano na dito umatake. Binigyan itong si Ruminas itong si Rimuru ng isang detailed information patungkol sa kanilang current situation. And as it turned out kaya lang pala sila na-atake dahil lang sa personal grudge nitong si Jahil sa Demon Lord na si Ruminas. Parang gusto lang talaga siyang harasin nitong si Jahil. Sabi kasi nitong si Ruminas
Meron daw kasi silang history nito dati pa. Tinanong pa siya nitong si Rimuru patungkol sa may story na ito, pero ayaw na magkwento nitong si Rumina sa kanya. Kaya sabi ni Rimuru, wag daw itong mahiya kasi may narinig na daw siya patungkol dito galing kay Sylvia. Sumama naman ang tingin nitong si Ruminas nung narinig niya itong sinabi ni Rimuru. Itong si Ruminas pala dati merong isang father figure. Ito ay walang iba kung hindi ang divine ancestor na si Twilight Valentine. Isa daw itong mythical being, nakilala rin bilang Twilight King. Marami daw ginawa ng mga life forms itong Twilight King na ito, at ang mga naging founders daw ng mga life forms na ginawa niya ay nakilala bilang kanyang mga disciples. Ibig sabihin, yung mga kauna-unahan na bunga na ginawa niya sa mga race ay naging kanyang mga assistants. Itong mga ito ay tinawag na high disciples. Ang kauna-unahan daw sa mga ito ay itong si Jahil. Ang ikalawa naman ay itong si Ruminas. Ganito daw ang kwento sa kanya nitong si Sylvia. At ang bawat isa daw sa mga high disciples na ito ay gumawa ng kani-kanilang mga territories. Bumuo sila ng kanilang mga sariling countries. Sa may case daw nitong si Sylvia, hindi talaga siya nag-lead. Tulungan lang daw sila ng kanilang mga kasamang high elves. Then eventually, na-unite daw itong mga ito ng kanyang anak na si Elmesia. So basically, Elmesia ang naging ruler instead na itong si Sylvia. Ito daw ang nagtayo ng Sorcerer's Dynasty of Talion. Since parehas na high disciple itong si Ruminas at Sylvia, nagkaroon pala sila ng friendship. At hanggang ngayon, friends pa rin itong dalawang to. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.